Ang bata na hindi nagsalita sa loob ng 9 na taon, tinulungan ng tren ng pag-asa. Ang nagbigay tulong sa kaniya ay ang tren. Sa loob ng 9 na taon, ni minsan ay hindi nagsalita ang bata. Ang kaniyang pamilya ay lubhang napapagod na. Ang huling pag-asa na ibinigay ng doktor, hayaan ninyo siyang maranasan ang tren ng Pilipinas. Nagdududa ang ama, ngunit hindi sumusuko ang ina. Kaya naman, tumawid ang pamilya sa karagatan, isang mundo ng perpektong kaayusan na tumatakbo sa 270 km/h. Ano ang nasaksihan ng bata doon at ano ang mga salitang unang lumabas sa kaniyang bibig? Ang kwento ng milagro na bumabasag sa katahimikan mula London patungo sa Pilipinas ay magsisimula na ngayon. Sa isang residential area sa labas ng London, nakatira ang pamilya Thompson. Sa labas, ang 2 palapag na bahay na gawa sa pulang ladrilyo ay tila ordinaryo, ngunit sa loob, mayroong kalungkutan na hindi maipaliwanag. Si Oliver Thompson, 9 na taong gulang, ay hindi pa nagsasalita mula nang siya ay ipinanganak. Ang diagnosis ng Autism Spectrum Disorder noong siya ay 3 taong gulang ay nagpabago sa buhay ng pamilya. Bagamat hindi nagsasalita si Oliver, naiintindihan niya ang mga salita sa paligid niya. Hindi lang talaga niya magawang bigkasin ang mga ito mula sa kaniyang bibig. Maging ang mga doktor ay hindi tiyak sa dahilan. 8:00 ng umaga, kumatok si Sarah Thompson sa pinto ng kwarto ng kaniyang anak. Walang sagot, karaniwan na ito. Nang buksan niya ang pinto, nakaupo si Oliver sa kama, nakayakap sa kaniyang tuhod. Tumatama ang sinag ng araw mula sa bintana sa kaniyang kulay kape na buhok. "Magandang umaga, Oliver. Oras na para mag-almusal." Mahinahon ang boses ni Sarah, ngunit hindi maitago ang pagod. Siya, na 38 taong gulang, ay dating guro sa elementarya, ngunit nagbitiw siya sa trabaho pagkasilang ng kaniyang anak. At sa loob ng 9 na taon ay walang tigil siyang nag-alaga rito 24 oras. Malaki ang naging kapalit nito. Huminto ang pakikipag-ugnayan sa mga kaibigan, nawala ang oras para sa sarili, at maging ang pag-uusap nilang mag-asawa ay nabawasan. Dahan-dahang tumayo si Oliver. Ang bawat galaw ay matagal. Ang mga sitwasyong hindi inaasahan, bigla ang pagbabago, at malalakas na ingay, lahat ng ito ay nagdudulot ng stress sa kaniya at minsan ay nagpapalitaw ng panic attack. Sa kusina sa ibaba, handa na ang almusal, toast, scrambled eggs at orange juice ang tanging pagkain na kinakain ni Oliver. Kahit kaunting pagbabago lang sa pagkain, hindi niya ito kakainin. Dahil alam iyon ni Sarah, pareho ang inihahanda niya tuwing umaga. Wala sa hapagkainan ang kaniyang asawa, si David. Si David, 42 taong gulang at isang accountant, ay madalas umalis ng maaga. Sa totoo lang, marahil ay iniiwasan niyang manatili sa bahay. Masyadong mabigat sa kaniya ang harapin ang kapansanan ng kaniyang anak. Sa pagtakas sa trabaho, iniiwasan niya ang realidad. 10:00 ng umaga, hinatid ni Sarah si Oliver sa paaralan para sa mga may espesyal na pangangailangan. Habang pumapasok sila sa gate, mahigpit na hinawakan ni Oliver ang braso ng kaniyang ina. Hindi ligtas na lugar ang paaralan para sa kaniya. Napakaraming hindi inaasahang pangyayari, bigla ang tunog ng kampana, malalakas na boses ng ibang bata, pagbabago sa schedule, lahat ay gumugulo sa kaniyang isip. Sa silid-aralan, umuupo si Oliver sa sulok at nakayuko. Hindi siya tumutugon kahit kausapin ng guro. Sa una, nagpakita ng interes ang mga kaklase niya, ngunit ngayon, wala nang lumalapit sa kaniya. Walang tugon, hindi tumatawa, hindi nakikipaglaro. Para sa mga bata, hindi maintindihan si Oliver. 3:00 ng hapon, nang sunduin siya ni Sarah, lumapit ang kaniyang guro na may malungkot na mukha. Nagpanic attack po siya. "Muli na naman," sabi ni Sarah sa kaniyang isip. Iba po kasi ang inihanda sa cafeteria, kaya bigla na lang siyang nagsimulang hampasin ang mesa. Pag-uwi, dumiretso si Oliver sa kaniyang kwarto. Kinuha niya ang isang file mula sa bookshelf. Sa tabi ng kama, isang file na naglalaman ng mga timetable ng tren sa buong mundo. Dahan-dahan niya itong binuklat at sinundan ng mata ang mga numero. Tanging oras na ito lang ang kapayapaan para kay Oliver. Nakasulat lahat sa timetable. Anong oras aalis, anong oras darating. Lahat ay predictable.
Lahat ay regular. Isang mundo na hindi kailanman magtataksil. Nakikita ni Oliver ang kapayapaan sa perpektong kaayusang iyon, lalo na ang timetable ng Philippine Trend ng Pag-asa, ang pinakamatagal niyang tinitingnan, mga numerong nakalagay sa minuto. Bukod pa rito, halos hindi nagbabago ang oras ng mga ito. Kaya naman, maaari itong tingnan ni Oliver ng maraming oras. Pagsapit ng gabi, umuwi si David. Hindi karaniwan na maaga siyang umuwi. Ngunit nagkulong siya sa kaniyang study room at hindi binisita ang kwarto ng kaniyang anak. Napabuntong hininga si Sarah habang naghahanda ng hapunan. Kailan pa nagkaroon ng napakakaunting pag-uusap ang mag-asawa. Pagkatapos patulugin si Oliver sa gabi, umupo si Sarah ng mag-isa sa sofa sa sala. Ang pagod ay nangingibabaw sa kaniyang buong katawan. Bukas, magsisimula na naman ang parehong araw at malamang magpapatuloy ito sa loob ng maraming taon. Hindi ito kawalan ng pag-asa, kundi mas malapit sa damdamin ng pagtanggap sa walang katapusang mga araw. Ang therapy center ay isang lumang gusali sa gitna ng London. Minsan sa isang linggo, dinadala ni Sarah si Oliver dito. Iba't ibang pagsusuri, counseling, therapy, ngunit halos walang nakikitang epekto. Sa araw na iyon, sumama rin si David sa consultation. Nag-half day siya sa trabaho. Magkatabi ang mag-asawa sa waiting room, ngunit walang nag-uusap. Nakaupo si Oliver sa pagitan nila at gaya ng dati, nakapatong sa kaniyang tuhod ang file ng timetable. Tinawag sila sa consultation room 5 minuto pagkatapos ng nakatakdang oras. Ang babaeng doktor na namamahala ay nasa kalagitnaan ng 40s, may kalmadong personalidad. Habang binabasa niya ang medical chart ni Oliver, dahan-dahan siyang nagsalita. 3 buwan na ang lumipas mula nang huli nating magkita, kalmado ang boses ng doktor. May pagbabago ba sa kalagayan ni Oliver? Umiling si Sarah. Wala po, ganoon pa rin, hindi pa rin siya nagsasalita. Nakakrus ang braso ni David at nakatingin siya sa labas ng bintana. Tila napansin ng doktor ang kalagayan ng ama. Mr. Thompson, alam kong pagod po kayo sa trabaho, ngunit maaari po ba kayong magbahagi ng kaunti? Sa salita ng doktor, sa wakas, ay ibinalik ni David ang kaniyang tingin. Aaminin ko po, mahina ang boses ni David. Gaano po ba kalaki ang posibilidad na makapagsalita ang anak ko? Dahan-dahang huminga ang doktor. Hindi ko po masasabing sigurado, ngunit hindi rin po zero ang posibilidad. 9 na taon na po kaming naghintay. Walang nagbabago. May bahid ng damdamin ang boses ni David na hindi niya napigilan. Ano pa po ba ang aasahan namin? Tiningnan ng doktor ang mukha ng dalawa. Pagkatapos, kinuha niya ang isang research paper mula sa file. Mayroon po sana akong gustong ipanukala sa inyo. Tumingala si Sarah sa salita ng doktor. Ang mga batang may autism, tulad ni Oliver, ay nagiging stable sa isang predictable environment. Sa madaling salita, ang mga sitwasyong hindi inaasahan ang pinakamalaking stressor. Narinig na po namin iyan dati, sabi ni David. Opo, ngunit ang ipanukala ko po ngayon ay isang medyo kakaibang paraan ng therapy. Inilapag ng doktor ang research paper sa harap ng dalawa. Ito po ay tinatawag na environmental therapy. Ilagay siya sa lugar na pinakaligtas para sa kaniya. May mga pag-aaral po na nagpapakita na maaari nitong buksan ang kaniyang puso. Tiningnan ni Sarah ang research paper. Nakasulat doon ang iba't ibang kaso. Ano po ang oras na pinakaligtas para kay Oliver? Tanong ng doktor. Kapag tinitingnan niya ang timetable, sagot agad ni Sarah. Lalo na po ang timetable ng tren. Tama, ipinakita sa akin ang kaniyang file at nakita kong napakaraming timetable ang nakolekta niya. Ngumiti ang doktor. Narinig ko po na ang timetable ng Philippine Trend ng Pag-asa ang pinakamatagal niyang tinitingnan. Opo, kaya niyang tumingin doon ng maraming oras, tumango si Sarah. Lumiwanag ang mata ng doktor. Bakit hindi po natin subukang iparanas sa kaniya ito ng personal? Ano ang ibig mong sabihin? Kumunot ang noo ni David. Pumunta po tayo sa Pilipinas at sumakay sa tren. Ipararanas natin sa kaniya ang mundong pinapangarap niya kung saan perpektong nasusunod ang oras. Bumaba ang katahimikan sa consultation room. Nagtinginan sina Sarah at David. Pilipinas, bulong ni Sarah. Opo, ito ang bansa sa Asya na may pinakapinagmamalaking pagsisikap para sa katumpakan ng tren sa gitna ng mga hamon nito.
Ang tren ng pag-asa ay kilala sa pagiging halos walang paglihis sa oras. Maaaring ito ang ideal na mundo para kay Oliver. Nagpatuloy ang doktor ng mahinahon. Sa ganoong kapaligiran, may posibilidad na may maramdaman ang kaniyang puso. Umiling si David. Hindi po iyan makatotohanan. Kung maglakbay kami ng napakalayo at walang nagbago, masasayang lang ang lahat ng gastos at oras. Hindi po natin malalaman kung nasayang hanggat hindi natin sinusubukan, may tiwala ang boses ng doktor. Sa hindi bababa, kung uulitin lang natin ang dati, hindi magbabago ang sitwasyon. Tinitigan ni Sarah ang kaniyang anak na nakatingin sa timetable sa kabilang dulo ng desk ng doktor. Ang kaniyang mga mata ay hindi kailanman naging ganito kaseryoso at tiyak na may kapayapaan sa kaniyang ekspresyon. Gusto ko pong subukan, mahinang sabi ni Sarah. Tiningnan ni David ang kaniyang asawa. Sarah, pag-isipan mo muna ng mabuti. 9 na taon na akong nag-iisip ng mabuti, ngunit walang nagbago. Gusto kong sumubok ng bago, kahit pamasayang lang ito, hindi bababat wala akong pagsisisihan. Napabuntong hininga ng malalim si David. Sige, pag-iisipan ko. 9. Ego, and my, ando. All nong daw. Nang gabing iyon, nagpulong ang pamilya Thompson sa sala. Natutulog na si Oliver sa kaniyang kuwarto sa ikalawang palapag. Seryoso ka ba? Pupunta tayo sa Pilipinas? Tanong ni David habang hawak ang kaniyang tasa ng kape. Seryoso ako. Walang pag-aalinlangan ang boses ni Sarah. Paano ang gastos? Ang oras? Kailangan mong magbakasyon. Marami pa ang natitira mong paid leave, hindi ba? Tiningnan ni Sarah ang kaniyang asawa. Pakiusap. Bigyan mo lang ako ng 2 linggo para sa ating anak. Tumahimik si David. Nagpatuloy si Sarah. 6 na taon na tayong hindi nagbi-family trip. Natatakot akong dalhin siya kahit saan dahil sa panik niya. Pero iba na ngayon, ito ang lugar na gusto niya. Gusto, wala siyang sinasabi, sabi ni David. Kahit hindi siya nagsasalita, alam ko ang nararamdaman niya, namumuo ang luha sa mata ni Sarah. Ang ekspresyon niya kapag tinitingnan niya ang timetable. Napapansin mo ba? Iyon lang ang tanging sandali na nakadarama siya ng kapayapaan. Tumayo si David at tumingin sa labas ng bintana. Tahimik na umiilaw ang streetlights ng London. Sige, pumunta tayo. Lumingon si David. Pero kung walang magbago, tatanggapin na natin ang realidad. Tumango si Sarah. Salamat. Nagsimula ang paghahanda kinabukasan. Nangolekta si Sarah ng impormasyon tungkol sa Pilipinas online. Ruta ng tren, timetable, pamasahe, visual support card para kay Oliver, noise-canceling headphones para sa sensory hypersensitivity. Dinala rin nila ang mga pagkain na kinakain niya hanggat maaari. Nag-apply si David para sa leave sa kaniyang kumpanya. Nagulat ang kaniyang mga kasamahan, ngunit marahil naramdaman nila ang kaniyang determinasyon kaya walang tumutol. 2 araw bago ang pag-alis, sinabi ni Sarah kay Oliver ang tungkol sa Pilipinas. Ginamit niya ang visual support card upang ipaliwanag ang itinerary. Sasakay sila sa eroplano, pupunta sa bansang Pilipinas at sasakay sa tren. Nang makita ni Oliver ang huling card, nanlaki ang kaniyang mga mata. Bahagyang nanginginig ang kaniyang kamay. Senyales ito ng pagkasabik. Nakaramdam si Sarah ng pag-asa sa reaksyon ng kaniyang anak. Dumating ang umaga ng pag-alis. Ang langit ng Hunyo ay asul at malinaw. Habang nasa taxi patungong Heathrow Airport, nakatingin si Oliver sa labas ng bintana. Mahaba ang pila sa check-in counter. Mukhang kinakabahan si Oliver dahil sa dami ng tao, ngunit hindi siya nagpanik. Hinawakan ni Sarah ang kaniyang kamay at binuhat ni David ang mga bagahe. Sa boarding gate, ginawa ng pamilya ang huling pag-check. Passport, boarding pass, gamot ni Oliver, kumpleto na lahat. Tara na, sabi ni David. Naglakad sila sa mahabang pasilyo, papasok sa eroplano at umupo sa kanilang mga upuan. Nakaupo si Oliver sa tabi ng bintana, nakatitig sa labas. Umugong ang makina at nagsimulang gumalaw ang eroplano. Buminilis ito sa runway at pagkatapos lumipad. Paliit ng paliit ang bayan ng London. Ang paglalakbay ng pamilya Thompson ay nagsisimula na ngayon. Pagkatapos ng 2 oras na flight, lumapag ang eroplano sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3. Umalingaw-ngaw ang anunsyo sa eroplano sa Tagalog at Ingles.
Dapat ay pagod na si Oliver mula sa mahabang flight, ngunit nakatitig siya sa labas ng bintana. Pagbaba sa eroplano, bumalot sa pamilya ang mamasa-masang hangin ng Hunyo. Ang daanan patungong immigration area ay nakakagulat na tahimik. Maraming pasahero ang naglalakad, ngunit walang nagsasalita ng malakas. Hinila ni Sarah ang kamay ni Oliver habang pinagmamasdan ang paligid. Ang mga pila sa immigration counter ay maayos at organisado. Hindi karaniwan sa London Airport na magulo ang pila o may sumisingit. Ngunit dito, lahat ay naghihintay ng maayos sa kanilang turno. Nakatitig si Oliver sa eksena habang hawak ang kamay ng kaniyang ina. Tensyonado ang kaniyang ekspresyon, ngunit walang senyales ng panic. Pagkatapos ng immigration, nagpatuloy sila sa baggage claim area. Huminto si David. Ang mga maleta na sunod-sunod na lumalabas mula sa conveyor belt ay nakahanay lahat sa parehong direksyon. Ang mga hawakan ay nakaharap sa labas at ang mga tag ay nakaposisyon upang madaling makita. Maingat na inaayos ng mga kawani na nakasuot ng uniforme ang bawat bagahe. Ito, bulong ni David. Nagulat din si Sarah sa parehong eksena. Walang nasasayang sa galaw ng mga bagahe handlers na parang isang sinanay na kuponan. Nakatitig si Oliver sa maayos na eksena. Mas nakatutok ang kaniyang mga mata kaysa karaniwan. Maayos na nakahanay na maleta, predictable na galaw pareho ito sa kaayusan na nakikita niya sa timetable. Kinuha ang bagahe at dumaan sa customs. Sa kabilang dulo, naroon ang arrival lobby. Ang mga sumasalubong, information board, at mga signage patungo sa taxi stand lahat ay organisado, malinis at maayos. Huminto si Sarah sa banyo at nagulat sa kalinisan nito. Ang inidoro at sahig ay napakalinaw. Ang toilet paper ay napupuno at may sapat na sabon, walang ulap ang salamin, at tila kaagad na pinupunasan ang bawat patak ng tubig. Habang nagpapalit ng pera si David sa exchange counter, nakaupo si Oliver sa bench at pinagmamasdan ang paligid. May mga taong gumagalaw, ngunit walang kaguluhan. Tahimik ding naglalakad ang mga bata sa tabi ng kanilang mga magulang. Ang lakas ng tunog ng anunsyo ay angkop at hindi nakabibingi. Handa na, sabi ni David nang bumalik siya. Nagpunta ang pamilya sa istasyon ng tren ng Pag-asa na nasa loob ng terminal. Sinunod nila ang mga signage at nakarating doon nang hindi naliligaw. May English guide sa harap ng ticket machine at hindi sila nahirapan sa pag-ooperate. Pagbaba sa platform, nakaparada na ang tren. Puting-asul na kulay ng tren ng Pag-asa Pampalaot, 2:20 PM ang alis. Kinumpirma ni David ang oras ng pag-alis. Tiningnan niya ang kaniyang relo. 2:08 PM ngayon. Umupo si Oliver sa upuan sa tabi ng bintana. Dahan-dahan siyang tumingin sa paligid. Ang ilaw sa kisame, ang posisyon ng mga upuan, ang lapad ng pasilyo, sinusundan niya ang lahat gamit ang kaniyang mata. Palapit na ang pag-alis. Nakatitig si David sa kaniyang relo. 2:11 PM, 50 segundo. Sa platform, nakatayo ang isang train conductor sa tabi ng tren. Tinitingnan niya ang kaniyang relo at inaayos ang kaniyang postura. 2:11 PM, 55 segundo. Tiningnan ni Sarah si Oliver. Nakatitig ang kaniyang anak sa labas ng bintana at hindi kumukurap. 2:12 da tarde, 00 segundo. Sa sandaling iyon, umandar ang tren. Tiningnan ni David ang kaniyang relo, eksakto sa segundo. Bahagyang nanginginig ang kamay ni Oliver. Hindi ito takot, ito ay panginginig ng pagkasabik. Buminilis ang tren, ngunit halos walang paguga. Bagamat may sensory hypersensitivity si Oliver, hindi siya nagpakita ng pagkadismaya. Sa halip, mukha siyang relax. Sa labas ng bintana, dumadaloy ang tanawin ng Pilipinas. Palayan, residential area, pabrika, lahat ay maayos at organisado. Umupo si Sarah sa tabi ni Oliver at pinagmamasdan ang ekspresyon ng kaniyang anak. Sa loob ng 9 na taon, kailan niya huling nakita ang kaniyang anak na ganito kalmado? Sa paaralan man, sa bahay, o sa labas palagi siyang tensyonado, ngunit ngayon, kalmado ang kaniyang mukha. Tiningnan ni David ang dalawa mula sa upuan sa kabilang pasilyo. Unti-unti niyang naiintindihan ang ibig sabihin ng doktor sa predictable environment. Lahat sa bansang ito ay gumagalaw ng maayos. Ang tren ay umaalis ayon sa timetable
Ang mga bagahe ay maayos na nakahanay, ang mga tao ay tahimik na naghihintay sa kanilang turno. Ito ang mundong hinahanap ni Oliver. Umalis ang anunsyo sa tren. Ang susunod na istasyon ay Clark International Airport, CRK. Inaasahang pagdating ay 2:55 p.m. Handa nang i-check ni David ang kaniyang relo. Talaga bang darating ito sa oras? Patuloy na tumatakbo ang tren sa parehong bilis. Tahimik ang mga pasahero at walang nag-iingay. Ang mga naglalakad sa pasilyo ay kalmado at hindi nagmamadali. Tila ganap na nakasama si Oliver sa espasyong iyon. Nawala ang tensyon sa kaniyang balikat at kalmado ang kaniyang paghinga. Dahan-dahang hinawakan ni Sarah ang kamay ng kaniyang anak. Hinawakan din ni Oliver ang kamay ng kaniyang ina. 2:54 p.m. Nagsimulang bumagal ang tren. Isang malaking estasyon ang nakikita sa labas ng bintana. Clark. Dahan-dahang pumasok ang tren sa platform at tahimik itong huminto. Tiningnan ni David ang kaniyang relo. 2:55 p.m. Perpekto. Hindi ka panipaniwala, bulong ni David. Tumayo si Oliver at tumingin sa paligid. Maraming tao sa platform, ngunit walang kaguluhan. Ang bawat isa ay tahimik na naglalakad patungo sa kaniyang destinasyon. Nang umakyat sila sa hagdanan, lumitaw ang concourse ng Clark International Airport. Ang disenyo ng kisame ay pinagsasama ang kasaysayan at modernong pasilidad. Kinumpirma ni Sarah ang information board. Naroon ang platform ng tren ng Pag-asa sa unahan. Panoorin natin ang tren, Oliver, sabi ni Sarah. Tumango si Oliver. Hindi siya nagsalita, ngunit kumikinang ang kaniyang mga mata. Habang naglalakad sila sa pasilyo, nakita nila ang pasukan sa platform ng tren. Bahagyang bumilis ang lakad ni Oliver habang umaakyat sa hagdanan patungo sa platform. May inaasahan siyang mangyayari at sa sandaling lumabas siya sa platform, napatigil si Oliver. Nakaparada sa harap niya ang putit-asul na tren. Ang tren ng Pag-asa. Ang tren na tinitingnan niya sa timetable sa loob ng maraming taon ay nasa harap niya na ngayon. Ang katawan ng tren ay malinis at sumasalamin sa sikat ng araw. Ang bintana ay transparent at makikita ang loob ng tren. Ang mga koneksyon sa pagitan ng mga bagon ay tumpak na ginawa. Hindi gumalaw si Oliver. Nakatitig lang siya sa tren. May halo ng pagkamangha at tuwa sa kaniyang mga mata. Inilagay ni Sarah ang kamay sa balikat ng kaniyang anak. Oliver, totoong tren. Inja. Isang luha ang dumaloy sa mata ni Oliver. Hindi ito luha ng kalungkutan, ito ay luha ng emosyon na hindi niya mailabas. Naramdaman ni David ang init sa kaniyang dibdib sa nakita. Ito ang unang pagkakataon na nakita niyang nagpakita ng damdamin ang kaniyang anak ng ganito. Hindi nagsasalita si Oliver, ngunit sa sandaling ito, tiyak na may naramdaman siya. Ang oras ng pag-alis ay ipinapakita sa electronic billboard. 3:20 p.m. Tren ng Pag-asa, patungong Manila. Tiningnan ni David ang kaniyang relo. 3:17 p.m. ngayon. Nakahanay ang mga pasahero sa platform. Maayos ang kanilang pila at walang nagmamadali. May marka sa sahig para sa posisyon ng pinto ng tren at naghihintay doon ang mga pasahero. 3:17 p.m. 10 segundo. Nagkaroon ng bahagyang tensiyon sa platform, ngunit ito ay maayos na tensiyon, hindi kaguluhan. 3:18 p.m. 00 segundo. Tumunog ang bell ng pag-alis at umandar ang tren. Hindi pinalampas ni Oliver ang sandaling iyon. Sinusundan ng kaniyang tingin ang gumagalaw na tren. Dahan-dahan ngunit tiyak na bumibilis ang tren. Hindi nagtagal, nawala ang tren mula sa platform. Muling tiningnan ni David ang kaniyang relo. 3:18 p.m. 00 segundo. Perpekto na naman. Pagkatapos magpaalam sa umaalis na tren, dahan-dahang humarap si Oliver sa kaniyang ama at hinawakan niya ang kamay ng kaniyang ama. Walang salita, ngunit ang init ng kamay na iyon ay tiyak na may sinasabi. Salamat, Papa. Pakiramdam ni David, iyon ang sinasabi ni Oliver. Ngumiti si Sarah sa nakita. Tama ang paglalakbay na ito. Tama ang panukala ng doktor. Umalis sila sa platform at naglakad sa loob ng estasyon. Hindi na tensiyonado si Oliver. Magaan ang kaniyang lakad at kalmado ang kaniyang ekspresyon. Ang hotel na ni-reserve nila ay lakarin lang mula sa Clark. Paglabas na may dalang bagahe, lumawak ang bayan ng Clark. Matataas na gusali, maayos na bangketa,
mga taong sumusunod sa traffic light, lahat ay organisado. Nang dumating sila sa hotel, malalim na yumuko ang staff ng front desk upang salubungin sila. Mabilis ang check-in process at agad na naibigay ang susi ng kwarto. Pagpasok sa kwarto, muli silang nagulat sa kalinisan. Ang kama ay perpektong nakaayos at ang banyo ay nagkikinang sa linis. Ang mga gamit ay maayos na nakalagay at ang mga tuwalya ay magandang nakatupi. Naglakad-lakad si Oliver sa loob ng kwarto. Ito ang kaniyang karaniwang ritual, palaging tinitingnan ang lahat sa isang bagong lugar. Ngunit mabilis natapos ang pag-check niya. Tila nalaman niya na ligtas ang kwarto na ito. Ang tanawin ng Clark mula sa bintana, nakatayo si Oliver sa tabi ng bintana, nakatingin sa bayan. Sa malayo, makikita ang Clark International Airport at sa likod nito, naroon ang platform ng tren. Umupo si David sa sofa at napabuntong hininga ng malalim. Pagod siya, ngunit ito ay isang magandang pagod. Sarah, tawag ni David sa kaniyang asawa. Maaaring tama ang pinili natin. Nagsisimula ng manahan ang katiyakan sa boses ni David. Umupo si Sarah sa tabi ng kaniyang asawa. Nagsisimula pa lang tayo. Ngunit sa hindi bababa, masaya ang anak natin. Tinitigan nilang dalawa si Oliver na nakatayo sa tabi ng bintana. Ang kaniyang likod ay nagpapakita ng kapayapaan na hindi pa nila nakita kailanman. Ano ang maidudulot ng bansang Pilipinas kay Oliver? Walang nakakaalam pa, ngunit ang unang araw na ito ay puno ng pag-asa. Kinabukasan, nagtungo ang pamilya Thompson sa istasyon ng tren. Ngayon ang araw na talagang sasakay si Oliver sa tren. Magaan ang lakad ni Oliver. Kung karaniwan, iniiwasan niya ang paglabas at mahigpit niyang hahawakan ang kamay ng kaniyang ina, ngunit iba ngayon. Siya mismo ang naglalakad. Nang dumaan sila sa tren ng Pag-asa ticket gate, huminga ng malalim si Oliver. Para bang bago ang isang mahalagang seremonya. 10:33 a.m., tren ng Pag-asa patungong BGC, Manila, sabi ni David habang tinitingnan ang ticket. Pag-akyat sa platform, nakaparada na ang isang makabagong tren. Ang kulay puti na katawan ay may asul na linya at ang harap na bahagi ay matalim ang hugis. Tumayo si Oliver sa harap ng tren at tiningnan ang hugis nito. Iba ito sa tren na nakita niya kahapon. Lumalaki ang pagkaunawa niya na sasakay na siya dito. Pag-upo sa upuan, nagsimulang pagmasdan ni Oliver ang paligid. Ang button para sa recline, ang paraan ng pagtago ng mesa, tinitingnan niya ang lahat at tumingin siya sa labas ng bintana. May train conductor na nakatayo sa platform. Nakasuot siya ng uniforme, may hawak na orasan at naghihintay sa oras ng pag-alis. Sunod-sunod na sumasakay ang mga pasahero. Dayuhang turista na may malalaking maleta, businessman na nakasuot ng suit, pamilya, tahimik silang naghahanap ng upuan at naglalagay ng bagahe. 10:32 a.m. Hinawakan ni Sarah ang kamay ni Oliver. Malapit na tayong umalis. Tumango si Oliver. Nakatitig ang kaniyang mga mata sa orasan sa platform. 10:32 a.m. 50 segundo. 10:33 da manhã, 00 segundo. Tumunog ang bell ng pag-alis. Sa sandaling iyon, umandar ang tren, dahan-dahan, ngunit tiyak. Hinawakan ng kamay ni Oliver ang armrest ng upuan. Hindi ito takot, ito ay pag-asam at pagkasabik. Umalis ang tren sa estasyon at nagsimulang bumilis. Tumataas ang bilis, ngunit halos walang pag-uga. Tahimik ang loob ng tren at hindi naririnig kahit ang boses ng pasahero sa katabing upuan. Sa labas ng bintana, dumadaloy ang tanawin ng Metro Manila. Matataas na gusali, tirahan, kalsada, lahat ay umaagos sa likuran. Inilapit ni Oliver ang kaniyang mukha sa bintana. Kumikinang ang kaniyang mga mata. Ilang taon na niyang hindi nakita ang kaniyang anak na nagpapakita ng ganoong buhay na ekspresyon. Walang ipinapakitang speedometer, ngunit alam nila na napakabilis ng takbo nito, ngunit stable ang loob ng tren. Hindi siguro mag-uuga kahit may tubig sa tasa. Humanga si David sa teknolohiya. Ang pagpapanatili ng ganitong katatagan habang tumatakbo sa mahigit 200 kilometer. Hindi lang ito teknolohiya, kundi pagpapakita ng hangarin sa perpeksyon. Di nagtagal, nagbago ang tanawin sa labas ng bintana. Mula sa urban area, lumabas ang bukirin at kagubatan. Sinusundan ni Oliver ang bawat pagbabago. Patuloy siyang nakatingin sa labas,
hindi nagsasawa sa tanawin. Pagkalipas ng mga 30 minuto, kinuha ni Sarah ang sandwich na binili niya sa tindahan. Nang inabot niya kay Oliver, kinuha niya ito ng walang pag-aalangan. Kung karaniwan, tatanggi siya sa pagkaing hindi siya pamilyar, ngunit kumain si Oliver ng maliit na kagat at isa pang kagat. Patuloy siyang kumain. Senyales ito na kalmado siya. Halos walang naglalakad sa loob ng tren. Paminsan-minsan, may dadaan papuntang banyo at walang sikip. Walang umiiyak na bata o taong nagsasalita ng malakas. Nanatili ang katahimikan. Ang kapaligirang ito ang pinakaangkop para kay Oliver. Predictable, tahimik at maayos. Tiningnan ni David ang kaniyang asawa at anak mula sa kabilang upuan. Kalmado ang ekspresyon ni Sarah at nakatutok si Oliver sa labas ng bintana. Ang eksenang ito ay tila isang milagro para sa kaniya. Di nagtagal, umalingaw-ngaw ang anunsyo sa loob ng tren. Malapit na po nating makita sa kanan ang bulkang Mayon. Napahinga ng malalim si Sarah. Mayon, ang simbolo ng Pilipinas. Nag-react din si Oliver sa anunsyo. Ipinilit niya ang kaniyang mukha sa bintana, nakatingin sa kanan. Sa una, wala siyang makita. Bundok lang ang magkakadikit sa malayo, ngunit unti-unting lumitaw ang hugis nito mula sa pagitan ng mga ulap. Isang malaking bundok, perpektong cone shape. May puting niebe o ulap sa tuktok. Mayon iyon. Nanlaki ang mata ni Oliver. Tila pilit niyang pinipigilan ang sarili na tumayo. Tumakbo ang tren sa 270 km/h. Ngunit ang Mayon ay patuloy na nakikita sa labas ng bintana sa loob ng ilang sandali. Kinuha ni Sarah ang kaniyang kamera at kumuha ng litrato. Ngunit mas gusto niyang tingnan ang reaksyon ng kaniyang anak kaysa sa litrato. Bahagyang gumalaw ang bibig ni Oliver. May sinasabi siya. May mahinang tunog na lumabas. Napahinto si Sarah. Naglabas ng tunog ang kaniyang anak. Mayon, hindi malinaw na naririnig. Ngunit tiyak na may sinasabi si Oliver. Napansin din ito ni David. Yumuko siya mula sa kaniyang upuan. Nakatingin sa kaniyang anak, ngunit walang karagdagang salita ang lumabas. Sinara ni Oliver ang kaniyang bibig at nakatitig lang sa Mayon. Di nagtagal, nawala ang Mayon sa paningin. Ngunit tiyak na may pagbabago sa ekspresyon ni Oliver. May luha sa kaniyang mga mata. Niyakap ni Sarah ang kaniyang anak. Hindi na kailangan ng salita. Alam ng ina kung ano ang nararamdaman ni Oliver ngayon. Nagpatuloy ang tren patungong kanluran. Ang tanawin ng Southern Luzon ay dumaloy sa bintana. Hindi mukhang pagod si Oliver at patuloy siyang nakatingin sa labas. 12:33 p.m. Umalingaw-ngaw ang anunsyo sa loob ng tren. Malapit na po tayong dumating sa BGC, Manila. Tiningnan ni David ang kaniyang relo. Eksaktong 2 oras mula sa pag-alis. Ayon sa timetable, dapat silang dumating sa 12:45 p.m. Nagsimulang bumagal ang tren. Ang tanawin ng BGC ay nakikita sa labas ng bintana. Lumitaw ang platform ng BGC, Manila Station. Dahan-dahang pumasok ang tren sa platform at huminto ito. Tiningnan ni David ang kaniyang relo. 12:45 p.m., 00 segundo. Perpekto na naman. Tiningnan ni Oliver ang relo ng kaniyang ama. At tiningnan niya ang orasan sa platform. Parehong oras ang ipinapakita. Isang bahagyang ngiti ang lumitaw sa kaniyang bibig. Ito ang unang ngiti na ipinakita ni Oliver. Bumaba ang pamilya sa tren at lumabas sa gate ng istasyon ng BGC. Nagpasya silang iwanan ang kanilang bagahe at mag-tour sa bayan ng magaan. Ang Philippine Railway Museum ay nasa malapit. Nang makita ang gusali ng museo, kumikinang ang mata ni Oliver. Sa entrance, nakadisplay ang isang full-size na steam locomotive. Bumili sila ng ticket at pumasok sa loob. Sa unang area, nakadisplay ang iba't ibang historical train. Ngunit ang pinuntahan ni Oliver ay ang modern railway area sa likod. Nakadisplay doon ang mga model at blueprints ng tren ng Pag-asa mula sa mga naunang plano hanggang sa kasalukuyan. Tumigil si Oliver sa harap ng mga modelo. Ang katawan ng tren ay malinis at matibay. Nakasulat sa information panel ang mga detalye tungkol sa proyekto, ang katumpakan ng oras at ang kaligtasan. Tila binabasa ni Oliver ang panel, kaya niyang magbasa ng mga letra, hindi lang talaga siya makapagsalita. Pinanood ni Sarah ang kaniyang anak na sumisipsip ng kaalaman.
Ang susunod na pinuntahan ay ang train simulator area. Mayroong simulator na ginaya ang totoong driver's seat. May mga taong nakapila at naghihintay ng kanilang turno. Nag-alinlangan si Sarah, hindi kayang pumila ng matagal ni Oliver. May posibilidad na magpanik siya, ngunit si Oliver mismo ang nagtungo sa dulo ng pila. "Ayos ka lang ba?" tanong ni Sarah. Tumango si Oliver. May 15 katao sa pila. Ang karanasan ng isang tao ay tumatagal ng mga 5 minuto. Ibig sabihin, maghihintay sila ng mahigit 1 oras. Tinitingnan ni David ang kaniyang anak na nag-aalala, ngunit kalmado si Oliver. Pinagmamasdan niya ang pag-usad ng pila. Sa bawat pagtatapos ng isang tao, umuusad ang pila ng isang hakbang. Ito ay predictable na galaw. Lumipas ang 10 minuto, kalmado pa rin si Oliver. 20 minuto, 30 minuto. Nagulat si Sarah. Ito ang unang pagkakataon na nakapila ng ganito katagal ang kaniyang anak. Nang lumipas ang 40 minuto, lumapit ang isang staff ng museo. "Mahilig po ang anak ninyo sa tren?" Magiliw na tanong ng staff. Ipinaliwanag ni Sarah ang sitwasyon. Ang autism ng kaniyang anak ang hindi niya pagsasalita, ngunit ang tren lang ang tanging nagbubukas ng kaniyang puso. Seryosong nakinig ang staff. "Ganoon po ba? Sandali lang po." Umalis ang staff at bumalik pagkalipas ng ilang minuto. "Sa totoo lang po, may 2 simulator kami. Ang isa po ay karaniwang hindi ginagamit, ngunit maaari po namin itong ipagamit sa inyo ngayon." Nagulat si Sarah. "Talaga po?" "Opo, gusto po naming maranasan niya." Umalis si Oliver sa pila at sumunod sa staff. Dinala siya sa isang hiwalay na kwarto. Naroon ang isang driver's seat na halos kasing totoo. Ang mga gauge, lever at button lahat ay tumpak na ginaya. "Sige po, umupo po kayo," paanyaya ng staff. Dahan-dahang umupo si Oliver sa driver's seat. Hinawakan ng kaniyang kamay ang lever. Umupo ang staff sa tabi niya at nagsimulang magpaliwanag ng operasyon. "Ito po ang master controller. Itulak po sa harap para bumilis at hilahin po sa likod para mag-brake." Seryosong nakikinig si Oliver. "Sige, umalis po tayo sa istasyon ng Clark." Ang oras ng pag-alis ay ipinapakita sa screen. Ipinapakita sa monitor ang 10 a.m. departure. Tinitigan ni Oliver ang orasan. 30 segundo na lang, 20 segundo, 10 segundo, 5 segundo, at sa sandaling naging 10 a.m., itinulak ni Oliver ang lever. Dahan-dahang gumalaw ang tren sa screen. Napakahusay, perpekto ang timing. Pinuri ng staff. Buminilis ang tren. Maingat na ino-operate ni Oliver ang lever habang tinitingnan ang speedometer. 100 km/h, 150 km/h, 200 km/h. Pakiusap. "Huminto po kayo sa susunod na istasyon." Utos ng staff. Nagsimulang i-operate ni Oliver ang brake. Unti-unting bumagal ang bilis at huminto sa platform. Stop, 15 cm error. Para sa isang baguhan, napakahusay na katumpakan. Lumitaw ang kasiyahan sa mukha ni Oliver. Pagkatapos ng simulator experience at lumabas sa kwarto, lumingon si Oliver ng maraming beses. Nakaukit pa rin sa kaniyang isip ang driver's seat. "Maraming salamat po." Malalim na yumuko si Sarah sa staff. "Wala po iyon. Nagulat po ako sa concentration ng anak ninyo. Tiyak na mayroon siyang napakagaling na talento." Niyakap ni David ang balikat ng kaniyang anak. "Ang galing mo, Oliver." Tumingala si Oliver sa kaniyang ama. Puno ng tagumpay at tuwa ang kaniyang mga mata. Nang umalis sila sa museo, lumingon si Oliver sa gusali ng maraming beses. Ang oras na ginugol niya doon ay espesyal para sa kaniya. Pagsapit ng gabi, bumalik ang pamilya sa hotel. Dapat ay pagod na si Oliver, ngunit hindi pa rin nawawala ang pagkasabik niya. Nang gabing iyon, mabilis na nakatulog si Oliver sa kama. Kalmado ang kaniyang mukha at hindi siya nagkaroon ng bangungot. Magkaharap na nakaupo sina Sarah at David sa sala. "Hindi ako makapaniwala," bulong ni Sarah, "na kayang maging kalmado ni Oliver ng ganoon." Tumango si David. "Mayroon talagang kakaiba sa bansang ito. Isang bagay na nagpapabago sa ating anak." Tiningnan nilang dalawa ang tanawin ng gabi ng BGC sa labas ng bintana. Isang tahimik na gabi. Sa katahimikan na iyon, may kaayusan at harmoniya. Nagpatuloy pa ang paglalakbay ni Oliver.
Pagkatapos ng kanilang pananatili sa BGC, nagpasya ang pamilya Thompson na bumalik sa Clark. Maikli lang ang paglalakbay mula BGC, Manila patungong Clark, mga 15 minuto lang, ngunit sabik si Oliver na makasakay muli sa tren. Nang umakyat sila sa platform ng tren, paparating na ang tren, bumukas ang pinto at bumaba ang mga pasahero. Pagkatapos, maayos na sumakay ang susunod na mga pasahero. Pagpasok sa loob ng tren, halos puno na ang mga upuan. Ang ni-reserve ni David ay isang 4-seater box seat. Si Oliver at Sarah ay sa tabi ng bintana at si David ay sa tabi ng pasilyo at may bakanting upuan sa tabi niya. Pagkaupo, umupo sa katabing upuan ang isang pamilyang Pilipino mag-asawang nasa 40s at isang 8 taong gulang na batang lalaki. May hawak na librong tren ang batang lalaki. Isang illustrated book na may mga larawan ng iba't ibang tren. Binuksan ng batang lalaki ang libro at nag-flip ng pahina. Napansin iyon ni Oliver. Nakatingin si Oliver sa kamay ng batang lalaki. Napansin din ng batang lalaki ang tingin ni Oliver. Nagtama ang kanilang mga mata. Ipinakita ng batang lalaki ang libro kay Oliver. Walang salita. Binuksan lang niya ang libro at iniharap kay Oliver. Naroon ang larawan ng isang modernong tren ng Pilipinas, pareho sa tren na sinakyan ni Oliver kahapon. Tinitigan ni Oliver ang larawan at dahan-dahan siyang tumango. Ngumiti ang batang lalaki. Nag-flip siya sa susunod na pahina. Ngayon, larawan naman ng isang lumang PNR train. Muli siyang tumango ni Oliver. Ang kaniyang ekspresyon ay may interes at pagkaunawa. Maingat na pinanood ng ina ng batang lalaki ang eksena. Nang magtama ang mata nila ni Sarah, ngumiti siya at tumango. Tumango din si Sarah. Walang salita ang binitawan, ngunit nagkaintindihan sila. Nag-flip pa ng pahina ang batang lalaki. Mga larawan ng iba't ibang tren. Tinitingnan ni Oliver ang bawat larawan at paminsan-minsan, dahan-dahan siyang tumatango o sumisikip ang kaniyang mata. Ito ang komunikasyon ni Oliver. Gumamit siya ng ekspresyon at tingin, hindi salita. Tila naiintindihan din iyon ng batang lalaki. Dahan-dahan siyang nag-flip ng pahina, naghihintay sa reaksyon ni Oliver. Halos mapaiyak si Sarah sa eksena. Nakikipag-ugnayan ang kaniyang anak sa ibang bata. Hindi ito nangyari kailanman sa London. Mabilis na lumipas ang maikling 15 minuto. Bumabagal ang tren at dumating sa Clark Station. Isinara ng batang lalaki ang libro at dahan-dahang kumaway kay Oliver. Dahan-dahan ding itinaas ni Oliver ang kaniyang kamay. Bumaba ang pamilya sa tren at nagtungo sa ticket gate. Ang Clark Station ay malaki at komplikado. Hinahanap ni Sarah ang baggage storage area habang tinitingnan ang information board. Plano nilang iwanan ng malalaking maleta at mag-tour sa bayan ng Clark ng magaan. Tinitingnan ni David ang mapa ng istasyon. Sa sandaling iyon, lumingon si Sarah at wala na si Oliver. Oliver! Tumingin siya sa paligid, ngunit wala siya. David, wala si Oliver. Nagmamadali ring tumingin sa paligid si David. Mahirap hanapin ang maliit na si Oliver sa dami ng tao. Nandoon lang siya kanina, nanginginig ang boses ni Sarah. Nawawala si Oliver, paminsan-minsan, at madalas, kapag natagpuan siya, nagpapanik siya. Nagsimulang maghanap ang dalawa, ng desperado, ngunit malawak ang estasyon at maraming tao. Lumapit si David sa isang train station staff. Ipinaliwanag niya ang sitwasyon at agad na nakipag-ugnayan ang staff sa radyo. 9 taong gulang na batang lalaki, kulay kape ang buhok, nakasuot ng asul na hoodie. Umalingaw-ngaw ang anunsyo sa estasyon. Ulit-ulit na inuulit ang anunsyo sa Tagalog at Ingles. Naghintay si Sarah na parang nagdarasal. Pagkalipas ng 3 minuto, may dumating na tawag sa radyo. Kinuha ito ng staff at sinabi kay David. Natagpuan po siya sa platform ng tren. Nagmamadaling nagtungo ang dalawa sa platform. Pag-akyat sa escalator, nakita nila si Oliver. Nakatayo siya sa harap ng tren na naghihintay sa pag-alis. May staff ng istasyon na nakatayo sa tabi niya. Tumakbo si Sarah papunta sa kaniyang anak. Oliver! Tiningnan ni Oliver ang kaniyang ina at tumango ng kalmado. Hindi siya nagpanik. Kung karaniwan, matinding matataranta siya kapag nawawala. Ipinaliwanag ng staff. Nakita po namin siyang nakatitig lang sa tren dito. Hindi po siya mukhang nag-aalala. Yumuko si David sa staff. Ipagpaumanhin po ninyo ang abala.
Maraming salamat po. Ngumiti ang staff. Wala po iyon. Mahilig po pala ang anak ninyo sa tren. Humarap si Oliver sa staff at dahan-dahan siyang yumuko isang pagbati. Nagulat sina Sarah at David. Nag-greet si Oliver sa sarili niyang kusa. Ito ang unang social action na ipinakita niya. Magiliw na hinaplos ng staff ang ulo ni Oliver. Bumalik po kayo rito para tingnan muli ang tren. Nagpasalamat ang pamilya sa staff at umalis sa platform. Inilagay nila ang kanilang maleta sa coin locker at lumabas sa bayan ng Clark. Naglakad sila sa shopping street, nag-lunch at bumisita sa isang parke. Ngunit ang isip ni David ay nakatuon sa nangyari kanina. Hindi nagpanik ang kaniyang anak nang mawala siya. At nag-greet siya sa staff. Nagkataon lang ba ito? O may pagbabago talagang nangyayari? Pagbalik sa hotel kinagabihan, nakatingin si David sa labas ng bintana ng mag-isa. Lumulubog ang sikat ng araw ng Clark sa pagitan ng mga gusali. Umupo si Sarah sa tabi niya. Ano ang iniisip mo? Tiningnan ni David ang kaniyang asawa. Sarah, mali ako. Ano? Bago kami pumunta sa Pilipinas, hindi ako naniwala sa bansang ito. Mahinahon ang boses ni David. Ang mga kwento ng digmaan na narinig ko mula sa aking ama. Ang alaala ng economic friction na nakita ko sa media iyon ang bumuo sa aking imahe ng Pilipinas. Tahimik na nakinig si Sarah. Ngunit nang pumunta ako rito, nag-iba ang lahat. Nagpatuloy si David. Ang mga tao sa bansang ito ay nagmamalasakit sa anak ng isang dayuhan na parang sarili nilang anak. Natagpuan ng staff ng istasyon ang anak ko at pinakalma siya. Pinayagan kami ng staff ng museo na gamitin ang simulator ng espesyal. Lahat sila ay mababait, tama. Hindi lang iyon, tumingin si David sa labas ng bintana. Ang buong bansa ay maayos. Ang tren ay gumagalaw ayon sa oras. Ang mga tao ay maayos na nakahanay. Ang bayan ay malinis. Ito ay isang lipunan na binuo sa kamalayan ng bawat individual. Hinawakan ni Sarah ang kamay ng kaniyang asawa at ang kaayusang iyon ang nagpapabago sa ating anak. Namumuo ang luha sa mata ni David. Si Oliver ay kalmado sa kapaligirang ito, kaya hindi siya nagpapanik, kaya nakikipag-ugnayan siya sa iba, kaya hindi na siya nakapagsalita. Niyakap ni Sarah ang kaniyang asawa. Ikaw ang nagbago, David. Sa paglalakbay na ito, nagbago ang paraan ng pagtingin mo sa ating anak. Nawan, ikan 99, azalindia, o kan 19 pausa, magkayakap sila ng tahimik sandali. Kinabukasan, nagpasya ang pamilya Thompson na bumalik sa Manila. Nakatakda ang kanilang flight pabalik sa loob ng 2 araw at planong gugulin nila ang huling oras sa Maynila. Sa platform ng Clark Station, naghihintay sila sa pag-alis. 11:23 a.m., tren ng Pag-asa patungong BGC, Manila. Mukhang sanay na si Oliver sa tren. Sumakay siya sa loob at umupo sa upuan sa tabi ng bintana. Ang kaniyang galaw ay mas maayos kaysa noong unang araw. Umarangkada ang tren. Ang tanawin mula Clark patungong BGC ay dumadaloy. Patuloy siyang nakatitig sa labas. Ngunit sa pagkakataong ito, parang may hinihintay siya. Napansin din iyon ni Sarah. Mayon, inaasahan ni Oliver na makita muli ang bulkang Mayon. Pumasok ang tren sa mga probinsya sa Timog Luzon. Maganda ang panahon at malinaw ang paningin. Tumayo si Oliver bago pa man umalingaw-ngaw ang anunsyo sa loob ng tren. Ipinilit niya ang kaniyang mukha sa bintana, nakatingin sa kanan at lumitaw ang Mayon. Mas malinaw kaysa noong nakaraan. Ipinapakita nito ang perpektong hugis nito laban sa asul na kalangitan na walang ulap. Gumalaw ang bibig ni Oliver. Napahinto si Sarah. Mayon, hindi malinaw na naririnig, ngunit tiyak na sinusubukan ng kaniyang anak na magsalita. Napansin din ito ni David. Tumayo siya mula sa kaniyang upuan at lumapit sa kaniyang anak. Patuloy na gumagalaw ang bibig ni Oliver habang nakatitig sa Mayon. Mayon, walang tunog na lumabas, ngunit alam niya sa galaw ng labi. Mayon, sinusubukan niyang sabihin ang salitang iyon. Hindi napigilan ni Sarah ang kaniyang luha. Sa loob ng 9 na taon, ang kaniyang anak na hindi kailanman nagsalita ay desperadong sinusubukang bumuo ng salita. Di nagtagal, nawala ang Mayon sa paningin. Bumalik si Oliver sa kaniyang upuan at huminga ng malalim. May pawis sa kaniyang noo. Ito ang patunay ng kaniyang sariling pagsisikap.
Pinunasan ni Sarah ang pawis ng kaniyang anak gamit ang panyo. Ang galing mo, Oliver. Tiningnan ni Oliver ang kaniyang ina. May kasiyahan sa kaniyang mga mata, ngunit may kalungkutan din. Hindi siya nakapagsalita, ngunit tiyak na umuusad siya. Bumalik si David sa kaniyang upuan at nangako sa sarili. Hindi ako susuko kahit matapos ang paglalakbay na ito. Patuloy akong magkakaroon ng pag-asa hanggang sa makapagsalita ang aking anak. Nagpatuloy ang tren patungong Maynila. Bumalik ang pamilyar na tanawin sa labas ng bintana. 2:46 p.m. Dumating ang tren sa BGC, Manila Station. Pagbaba sa platform, huminga ng malalim si Oliver. Para bang ito ang kaniyang lugar. Lumabas ang pamilya sa gate at nagtungo sa hotel na ni-reserve nila. Bukas na ang huling araw nila sa Pilipinas. Nang gabing iyon, nagsulat si Sarah sa kaniyang diary. Sinusubukan ni Oliver na magsalita. Hindi pa ito boses, ngunit tiyak na may pagbabago. Nagbigay ng isang bagay sa aking anak ang bansang ito. Hindi ko pa lubos na naiintindihan kung ano iyon. Ngunit ngayon, sigurado akong tama ang pinili namin. Ang tanawin ng gabi ng Maynila ay lumalawak sa labas ng bintana. Ang hindi mabilang na mga ilaw ay nagbibigay liwanag sa bayan. Ang bawat ilaw ay nagbibigay liwanag sa buhay ng isang tao. At ngayon, ang buhay ng pamilya Thompson ay nagsisimula na ring bigyan ng bagong liwanag. Dumating ang huling umaga nila sa Pilipinas bago umuwi. Maagang nag-check out ang pamilya Thompson sa hotel. Plano nilang umalis mula Clark Airport sa gabi, ngunit iminungkahi ni Sarah na bumalik sila sa estasyon ng tren ng isa pang beses. Oliver, tingnan ulit natin ang tren sa huling pagkakataon. Agad na tumango si Oliver sa mungkahi ng kaniyang ina. May liwanag ng pag-asa sa kaniyang mga mata. Dumating sila sa estasyon ng tren bandang 1 p.m. Ang loob ng estasyon ay medyo walang tao. Ang lakad ni Oliver sa pag-akyat sa hagdanan patungo sa platform ay wala ng pag-aalinlangan. Mukha siyang ibang tao kumpara noong una silang bumisita rito. Paglabas sa platform, may tren na nakaparada. Ipinapakita sa departure board ang 2:03 p.m. Tren ng Pag-asa patungong Clark. Tiningnan ni David ang kaniyang relo. 1:58 p.m. ngayon, 5 minuto na lang bago umalis. Tumayo si Oliver sa harap ng tren. Ang putit-asul na katawan ay sumasalamin sa sikat ng araw. Isang eksena na nakita niya ng maraming beses sa loob ng isang linggo. Ngunit ngayon ang huli. Tumayo si Sarah sa tabi ng kaniyang anak at tiningnan ang kaniyang ekspresyon. May nararamdaman siyang determinasyon sa mga mata ni Oliver. Nakapila ang mga pasahero sa platform, maayos at tahimik. Ang train conductor ay nakatayo sa tabi ng tren, tinitingnan ang kaniyang orasan. 1:59 p.m. Sinusubukan ni David na ikintal sa kaniyang alaala ang sandaling ito ang oras na ginugol niya kasama ang kaniyang anak sa Pilipinas. Ito ay naging napakahalaga para sa pamilya. 0 p.m. 3 minuto na lang bago umalis. Nakatitig si Oliver sa tren, bahagyang nanginginig ang kaniyang kamay. 2:01 p.m. Isinasakay na ng mga pasahero ang huling bagahe at sumasakay sa loob. Sunod-sunod na naririnig ang tunog ng pagsara ng pinto. 2:02 p.m. Ginagawa ng conductor ang huling pag-check. 2:03 p.m. Tumunog ang bell ng pag-alis at dahan-dahang umandar ang tren. Sa sandaling iyon, humarap si Oliver sa kaniyang ama at binuksan niya ang kaniyang bibig. Nakakamangha. When don't pra. And also, amay. Isang mahina ngunit tiyak na boses. Natigilan si David, muling sinabi ni Oliver. Nakakamangha. Mas malinaw na ngayon. Umapaw ang luha mula sa mata ni Sarah. 9 na taon, ang kaniyang anak na hindi kailanman nagsalita. Nagsalita na ngayon. Nakatingin sa umaalis na tren, muling bumulong si Oliver. Nakakamangha. Puno ng emosyon ang boses. Niyakap ni Sarah ang kaniyang anak. Hindi mapigilan ang kaniyang luha. Lumuhod si David at niyakap ang balikat ng kaniyang anak. Oliver. Nanginginig din ang boses ni David. Niyakap ang tatlo sa platform. Nagsimulang mapansin ng mga tao sa paligid ang eksena. Ngunit walang lumapit. Tahimik lang silang nagmamasid. Di nagtagal, lumapit ang isang staff ng estasyon. Nakita niya ang umiiyak na pamilya at magiliw siyang nagtanong,
Ayos lang po ba kayo? Tumingala si Sarah. Basang-basa ang kaniyang mukha sa luha. Ipagpaumanhin po ninyo. Hindi po kami makapagsalita. Nagpaliwanag si David sa halip na sila ay mula sa UK, na ang kaniyang anak ay may autism at hindi nagsasalita sa loob ng 9 na taon, na pumunta sila sa Pilipinas para iparanas sa kaniya ang tren. At ngayon, nagsalita siya sa unang pagkakataon. Tahimik na nakinig ang staff at huminga siya ng malalim. Ganoon po ba? May luha rin sa mata ng staff. Nagsalita po ang anak ninyo nang makita niya ang tren? Tumango si Sarah. Lumuhod ang staff sa harap ni Oliver at tiningnan siya sa mata habang nakikipag-usap. Salamat po sa pagmamahal ninyo sa tren. Tiningnan ni Oliver ang staff at binuksan niya ang kaniyang bibig. Salamat. Isang malinaw na boses. Nagulat ang mukha ng staff. Nagpatuloy si Oliver. Maraming salamat po. Kami ang nagpapasalamat. Masaya akong nakilala kita. Tumayo ang staff at humarap kina Sarah at David. Ipinagmamalaki ng Pilipinas ang tren ng pag-asa. Ngunit ang mas ipinagmamalaki ko ay ang pagiging kasama sa sandaling iyon nang unang nagsalita ang inyong anak. Isay, kontu, dando. Inawakan ni Sarah ang kamay ng staff. Maraming salamat po. Mabuti na lang at pumunta kami sa Pilipinas. Mabuti na lang at nakilala namin kayo. Ngumiti ang staff. Bumalik po kayo sa Pilipinas. Naghihintay po ang tren dito anumang oras. Muli, yumuko si Oliver sa staff. Umalis ang pamilya sa platform. Habang bumababa sila sa hagdanan, lumingon si Oliver ng maraming beses. Patuloy na kumakaway ang staff. Habang naglalakad sa loob ng estasyon, hinawakan ni David ang kamay ng kaniyang asawa. Sarah, maniniwala ka ba? Oo, parang nananaginip pa rin ako. Naglalakad si Oliver sa pagitan nilang dalawa. Magaan ang kaniyang lakad at kalmado ang kaniyang ekspresyon. Habang papunta sa exit ng estasyon, huminto si Oliver at muli siyang lumingon, ang hagdanan patungo sa platform ng tren. Nasa likod niyon ang lugar kung saan niya nabawi ang kaniyang boses. Mahinang bumulong si Oliver. Paalam. Nang marinig ang salitang iyon, muntik na namang mapuno ng luha ang mata ni Sarah. Sumakay sila sa taxi at nagtungo sa Clark Airport. Ang tanawin ng Maynila ay dumadaloy sa bintana. Matataas na gusali, maayos na kalsada, mga taong sumusunod sa traffic light. Nakatingin si Oliver sa labas ng bintana. Bumalik na siya sa katahimikan. Ngunit ang katahimikang iyon ay iba na. Ito ay isang piniling katahimikan. Pagdating sa airport at pagkatapos ng check-in, nagpahinga ang pamilya sa isang cafe habang naghihintay sa boarding. Nag-iisip si David tungkol sa nakalipas na isang linggo habang umiinom ng kape. Ang ekspresyon ni Oliver nang unang makita ang tren, ang pagsubok niyang magsalita sa harap ng mayon, ang simulator experience sa museo, ang pagkawala niya sa istasyon ng Clark, at ang sandali nang nagsalita siya sa platform, lahat ay parang milagro. Ngunit sa parehong oras, naramdaman niya na hindi ito nagkataon. Ang kaayusan ng bansang ito, ang malasakit ng mga tao, ang hangarin sa perpeksiyon, lahat ng iyon ang nagbukas sa puso ng kaniyang anak. Palapit na ang boarding time. Nagtungo ang pamilya sa boarding gate. Sa harap ng gate, kinausap ni Sarah si Oliver. Oliver, paalam sa Pilipinas. Tumango si Oliver at binuksan niya ang kaniyang bibig. Babalik. Nagtinginan sina Sarah at David. Sinabi mo bang babalik ka? Muling tumango si Oliver. Babalik. Niyakap ni David ang balikat ng kaniyang anak. Oo, babalik tayo, sigurado. Sumakay sila sa eroplano. Umupo sila at ikinabit ang seatbelt. Nakatingin si Oliver sa labas sa tabi ng bintana. Umugong ang makina at umandar ang eroplano. Buminilis ito sa runway at pagkatapos, lumipad. Lumawak ang tanawin ng Pilipinas sa ilalim. Ang bayan ng Maynila, ang luntiang bukirin, at ang mga bundok sa malayo. Nakatitig si Oliver sa tanawin. Pumasok ang eroplano sa mga ulap at hindi na makita ang Pilipinas. Inalis ni Oliver ang kaniyang mukha sa bintana at tumingin sa kaniyang mga magulang at dahan-dahan siyang ngumiti. Ito ang una at totoong ngiti na ipinakita niya mula nang siya ay ipinanganak. Nang makita ang ngiting iyon, naramdaman ni Sarah na nabayaran ang lahat. Ang 9 na taon ng hirap,
ang hindi mabilang na konsultasyon, ang mga araw na muntik na siyang sumuko lahat ay naging binhi ng ngiting ito. Tumingin si David sa labas ng bintana. Sa likod ng mga ulap, naroon ang Pilipinas. Ang bansang iyon ang nagbigay buhay sa kaniyang anak. Ipinapakita sa monitor ng eroplano ang flight route. 12 oras na paglalakbay mula Clark patungong London. Ngunit iba ito sa biyahe nila papunta. Ang eroplano pabalik ay puno ng pag-asa. Muling ipinikit ni Oliver ang kaniyang mga mata. Ngunit hindi ito mula sa pagkabalisa. Ito ay isang mapayapang pagtulog. Hinawakan ni Sarah ang kamay ng kaniyang anak. Salamat sa iyo, Oliver, ang galing mo. Tiningnan ni David ang kaniyang asawa at anak. Tapos na ang paglalakbay na ito. Ngunit ang tunay na paglalakbay ay magsisimula pa lang. Ang paglalakbay ni Oliver upang kumonekta sa mundo gamit ang salita. Nagpatuloy ang eroplano patungong kanluran. Umalis sa Pilipinas at patungo sa London. Ngunit sa puso ng tatlong tao, ang alaala ng Pilipinas ay mananatiling nakaukit magpakailanman. Ang putit-asul na tren, ang katumpakan ng pag-alis ayon sa oras, ang magandang hugis ng mayon, ang ngiti ng mababait na tao, at ang unang salita ng kaniyang anak sa platform. Nakakamangha ang isang salitang iyon ang simula ng lahat. Isang buwan na ang lumipas mula nang bumalik sila sa London. Unti-unti nang nagsasalita si Oliver araw-araw. Sa una, mga salita lang. Papa, salamat. Maingat siyang pumipili ng maikling salita. Nagulat ang mga guro sa paaralan para sa espesyal na pangangailangan sa pagbabago. Ang batang nanatiling tahimik sa loob ng 9 na taon ay biglang nagsimulang magsalita. Nagtanong ang kaniyang guro, ano po ba talaga ang nangyari? Ngumiti si Sarah. Natagpuan po ng anak ko ang kaniyang lugar sa Pilipinas. Pagkalipas ng 2 buwan, kayanan ni Oliver na magsalita ng maikling pangungusap. Araw ngayon, pupunta sa paaralan, gusto ko ng tren. Sa kaniyang kwarto, nakadisplay ang mga litrato na kinuha nila sa Pilipinas. Mayon, Tren ng Pag-asa, BGC. Tinitingnan ni Oliver ang mga litratong iyon gabi-gabi bago matulog. Malaki ang pagbabago sa relasyon ni David at Oliver. Ang ama at anak na hindi nag-uusap dati ay magkasama na ngayong tumitingin sa timetable. Papa, gaano kabilis ang tren na ito? Sa tanong ni Oliver, maingat na sumasagot si David. 270 kilometers, H. Oliver. Ang bilis. Oo, mabilis. Pero mas mabilis ang paglaki mo, Oliver. Tumingala si Oliver sa kaniyang ama at ngumiti. Pagkalipas ng 3 buwan, nagpakonsulta sila sa therapy center. Nagulat ang doktor sa pagbabago ni Oliver. Hindi ka pani-paniwala. Isang napakalaking pagunlad. Nagpatuloy ang doktor habang tinitingnan ang chart. Ang epekto ng environmental therapy ay lumitaw ng ganito kadramatiko. Nagpasalamat si Sarah sa doktor. Kung hindi po dahil sa panukala ninyo, hindi magiging ganito ang anak ko ngayon. And nandi so, unquote, unquote, and nandi so. Pagkalipas ng 6 na buwan, nagsimulang umattend si Oliver sa isang regular na paaralan sa part-time. Gumugugol siya ng ilang oras kasama ang mga regular na estudyante 2 beses sa isang linggo. Kinakabahan siya sa una, ngunit unti-unti siyang nasanay. Mainit din siyang tinanggap ng kaniyang mga kaklase. At isang araw, nagdesisyon si Sarah. Pumunta ulit tayo sa Pilipinas. Pagkalipas ng 1 taon, lumapag muli ang pamilya Thompson sa Clark Airport. Naamoy ni Oliver ang hangin ng airport. Amoy Pilipinas, malinaw niyang sinabi. Sumakay sila sa tren patungong Maynila. Habang tinitingnan ang tanawin sa labas ng bintana, tila nag-iisa siyang bumulong. Nami-miss ko. Pagdating sa BGC, Manila Station, walang pag-aalinlangang nagtungo si Oliver sa platform. Parang umuwi siya sa sarili niyang bahay. Nakatayo siya sa platform at may tren na nakaparada. Tinitigan ni Oliver ang hugis nito. Umuwi na ako. Mahina ngunit tiyak ang boses. Naramdaman ni David at Sarah ang paglago ng kanilang anak. 1 taon na ang nakalipas, dito siya unang nagsalita. Ngayon, kaya na niyang ipahayag ang kaniyang damdamin gamit ang sarili niyang salita. Habang naglalakad sila sa platform, napansin nila ang isang pamilyar na uniforme, ang staff ng estasyon na tumulong sa kanila. Napansin din ng staff ang pamilya Thompson, nagulat at tuwa ang lumitaw sa kaniyang mukha. Bumalik po kayo.
Tumakbo si Oliver sa staff. Naaalala niyo po ba ako? Dito po ako unang nagsalita noong nakaraang taon. Sa maayos na pananalita ni Oliver, naiyak ang staff. Oo naman, naaalala ko. Hinding-hindi ko malilimutan ang araw na iyon. Ang galing mo nang magsalita. Opo, nag-practice po ako araw-araw, buong pagmamalaking sagot ni Oliver. Gusto ko po sanang magsalita ng maayos pagbalik ko sa Pilipinas. Magiliw na hinaplos ng staff ang ulo ni Oliver. Ikaw ay kahanga-hanga. Tunay na kahanga-hanga. Hay don't tog Zen. O, halos mapuno ng luha ang mata ni Sarah sa eksena. Isang eksena na hindi niya naisip isang taon na ang nakalipas. Nakikipag-usap ang kaniyang anak sa ibang tao. Malalim na yumuko si David sa staff. Salamat po at nakilala namin kayo. Tumayo ang staff at humarap sa pamilya. Wala po iyon. Masaya po akong makita ang paglaki ni Oliver. Palapit na ang oras ng pag-alis ng tren. Tumayo si Oliver sa dulo ng platform nakatingin sa orasan. 2003 p.m. Tumunog ang bell ng pag-alis. Umandar ang tren. Habang nagpapaalam sa tren, malakas na sinabi ni Oliver, "Mag-ingat po." Umalingaw-ngaw ang boses sa buong platform. Tumayo sina Sarah at David sa tabi ng kanilang anak. Nagpaalam ang tatlo sa tren. Ang putit-asul na tren ito ang nagpabago sa buhay ni Oliver. At ngayon, ito pa rin ang kaniyang sandalan. Papa, Mama, salamat po sa pagdala sa akin sa Pilipinas. Hinawakan ni Sarah ang kamay ng kaniyang anak. Oliver, dahil iyon sa pagsisikap mo. Pero kung wala ang tren, baka hindi pa rin ako nagsasalita. Oo nga, ang tren ang nagligtas sa iyo. Lumulubog ang sikat ng araw sa pagitan ng matataas na gusali. Hanggat tumatakbo ang tren, patuloy ring uusad si Oliver. Iyon ang regalo na tinatawag na pag-asa na ibinigay sa kaniya ng perpektong kaayusan.